Maligayang pagbabalik sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2022 thriller horror movie, na may pamagat na, Tales of Terror. Sa pagsisimula ng storya, makikita ang tatlong lalaking sila Tony, Bill at Churchill na kasalukuyang nagmimina sa isang kuweba. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho ay nakadiskubre sila ng isang butas sa pader sa loob, dahil dito ay napagdesisyonan ng tatlo na pumasok ng palihim sa nasabing butas na hindi alam ng iba nilang kasama sa labas. Agad namang kinuha ni Churchill ang kanyang lumang kamera upang gamitin ito sa kanilang madidiskubre sa loob. Nang makapasok ang tatlong lalaki ay humiwalay si Churchill sa mga kasama niya nang tila may makita siyang dambuhalang mga galamay sa isang sulok. Dahil sa dilim sa loob at hindi siya sigurado sa kanyang nakikita ay sinubukan na lang niya itong kuhanan ng litrato. Kasabay naman nito ay nakakita sila Bill ng isang pader na nababalot ng makapal at madudulas na likido. Hindi nagtagal ay tumambad din sa kanila ang isa pang pader na punong-puno ng mga misteryosong nilalang. Nang nilapitan ni Tony ang isa sa mga ito ay bigla na lang itong naglabas ng itim na likido na agad namang tumunaw sa kanyang mukha. Agad naman siyang nilapitan ni Bill para tulungan. Pero nang masaksihan nito ang mabilis na pag-agnas ng mukha ni Tony ay napatakbo na lang ito sa sobrang takot. Sa hindi inaasahan ay bigla na lang din lumindol sa loob at bago pa makalabas si Bill ay bigla na lang lumitaw ang nasabing dambuhalang nilalang at binatak nito ang paa ni Bill. Sinubukan pa siyang iligtas ni Churchill pero wala na itong nagawa pa. Dahil sa mga nasaksihan ng lalaki ay napagdesisyonan nitong pasabugin ang nasabing kuweba upang hindi na makalabas pa ang mga nilalang na nasa loob nito. Makalipas ang ilang dekada, sa isang bar ay makikita ang isang mayamang lalaki na pinapanood ang isang babae. Sa ilang sandali matapos niya itong bigyan ng pera ay inutusan niya itong muling sumayaw. Pero sa hindi inaasahan ay isa pala itong undercover reporter at sinimulan siyang interviewin nito kung bakit ginagastos nito ang pera ng bayan para sa mga sarili nitong luho. Lumalabas na ang babaeng ito pala ay si Hunter Hazelton na isang sikat na TV reporter. Dahil sa ginawa niyang pagsiwalat sa korap na gawain ng mayor nila ay nanalo siya ng award bilang Best Reporter of the Year sa buong bansa. Sa gabi ng kanyang selebrasyon ay dumalo ang kanyang katrabaho at karibal na si Annie kasama ang boyfriend nitong si Dickie. Makikita na sobrang naiinggit ito sa award na tinanggap ni Hazel, matapos ang pakikipagplastikan ng dalawa sa bawat isa at bago pa sila magsuntukan ay napagdesisyonan ni Dickie na umalis na lang sila. Hindi nagtagal ay dumating na rin sa party ang cameraman nitong si Ken upang batiin siya at sabihin na rin na may bago silang gagawing report sa isang malaking mining event na mangyayari sa kaparehong kuweba kung saan naganap ang mga unang eksenang nangyari sa tatlong lalaki. Pagsapit ng kinaumagahan, sa isang lumang bahay ay makikita na matanda na si Churchill at mag-isa itong namumuhay habang pasan pa rin ito ang bangungot na nangyari sa kanyang dalawang kaibigan noon sa kuweba. Pumunta rin ulit ito sa nasabing kuweba nang malaman niya na may mangyayaring malaking mining event sa lugar at mababakas din sa mukha nito na may plano itong pigilan ang mga tao sa gagawin nilang paggambala sa lumang minahan. Sa kabilang eksena naman, makikita na tinanghali ng gising si Hazel, kaya naunahan siya ng kanyang karibal na si Annie sa pag-report sa nasabing event kung saan mapapanood na ini-interview nito ang isang scientist na si Dr. Nikolai patungkol sa imbensyon nitong makabagong makinarya sa pagmimina. Pinaliwanag ng eksperto na sa tulong ng makabagong makina na ito ay mas mapapadali nito ang paghuhukay sa lahat ng minahan sa bansa. Kasabay nito ay makikita na dumating na sila Hazel at inihatid sila ng isang trabahador sa minahan na nagngangalang Gary. Sa gitna ng demonstrasyon sa nasabing kuweba ay biglang pumagitna si Churchill habang may hawak itong baril at mabilis nitong pinahinto ang nasabing paghuhukay. Agad namang sumunod ang operator ng makina na si Kendall nang magbanta ang matanda na pasasabugin niya ang pampasabog na nasa kanyang katawan. Pinaliwanag din naman ni Churchill na ginagawa niya lang ito upang iligtas sila dahil hindi nila alam kung anong mga nilalang ang naghihintay sa kanila sa loob. Nang marinig ito ni Hazel ay agad niyang tinanong ang matanda kung ano bang meron sa loob ng kuweba na ito. Pero bago pa man siya masagot nito ay bigla na lang silang nakarinig ng malakas na huni ng isang halimaw at bigla na lang rin binatak ng nasabing halimaw ang isang cameraman. Sinubukan pa nila itong tulungan pero makikita na wala na silang nagawa ng tuluyan na itong binatak ng dambuhalang galamay. Hindi nagtagal ay naglabasan na rin ang mga iba pang nilalang at isa pang galamay sa likuran ng matanda. Kaya dahil dito ay pinasabog na lang ni Churchill ang kanyang sarili bago pa siya makuha nito.
Habang bumabangon silang mga nakaligtas sa nasabing pagsabog ay makikita na ang iba nilang kasama sa loob ay nabiktima at kinuha ng mga nasabing halimaw. Bago tuluyang gumuho ang kanilang kinatatayuan ay iniligtas si Hazel ni Gary papunta sa ligtas na bahagi ng minahan, sa kabilang banda naman ay makikita na nakaligtas din sila Annie kasama ang iba pa. Habang patuloy na naglalakad upang humanap ng madadaanan palabas ay narating nila Gary ang bahagi ng kuweba na sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang nagkaroon ng lava. Dahil wala na silang ibang pwedeng ibang daanan pa ay nakipagsapalaran na sila at maingat nilang tinawid ang nasabing nagbabagang lugar, ngunit sa ilang saglit ay kamuntikan ng mahulog si Hazel sa nasabing lava. Nang makita na nila ang daan paalis sa nagbabagang lugar ay inutusan ni Hazel si Gary na ihagis siya papunta doon. Kasabay nito habang nagtatalo sila Ken at Annie kung anong gagawin nila upang makaalis ng ligtas sa lugar nang hindi makakasagupa ang mga nasabing halimaw ay pumanaw na ang scientist na kanilang kasama dulot ng mga pinsala nitong natamo. Samantala, nang makatawid na ang dalawa sa nagbabagang bahagi ng kuweba ay narating naman nila ang isang sinaunang altar at kanila ding nakita ang mga sinaunang simbolo na nakaukit sa buong paligid. Sa patuloy nilang paggalugad sa loob ay nakita rin nila ang isang kalansay na labi ng isang tao habang nakakadena ito na parabang namatay ito matapos itong ialay sa nasabing altar. Hindi nagtagal ay bigla na lang ding lumindol ulit at matapos nilang pulutin ang nahulog na bungo ay bigla na lang lumitaw ang isang zombie na mabilis silang inatake. Agad naman itong tinadtad ng bala ni Hazel gamit ang baril ni Gary. Nang bumagsak na ito ay nalaman ni Gary na ang nasabing zombie ay si Bill na kaibigan ni Churchill na namatay sa nasabing kuweba. Nang kinukuhanan ito ng video ni Hazel para sa kanyang report ay muli itong bumangon at mabilis silang pinabagsak nito bago ito tuluyang umalis papunta sa isang butas matapos itong mapuruhan ni Hazel gamit ang isang piko. Kasabay nito habang naghahanap sila Ken at Dickie ng pwedeng daanan palabas ay nakasalubong nila ang isang maliit na halimaw na agad namang sinunggaban si Dickie at mabilis na pinasok nito ang kanyang likod. Sa hindi inaasahan ay bigla na lang din bumangon ang patay na katawan ng scientist na parabang isang zombie at sa ilang sandali ay bigla na lang din nagbago ang kilos ni Dickie kasabay ng pagbago ng kulay ng mga mata niya. Nang inatake siya ng dalawa ay sinubukan pa niyang lumaban gamit ang husay sa karate. Pero wala na siyang nagawa pa nang lumitaw na rin ang isa pang zombie na si Bill kasama ang libo-libong maliliit na nilalang. Habang nag-uusap sila Kendall at Annie patungkol sa isang nuclear bomb na nilikha nila kasama ang makina ay bumalik na sila Ken at Dickie hawak-hawak ang dalawang halimaw kasabay ang paglabas ng mga itim na likido sa kanilang mga bibig. Mabalik naman kila Hazel. Habang nagpapatuloy sila ay narating naman nila ngayon ang isang lawa sa loob at isang labi ulit ng tao na may suot na lumang baluti na pandigma. Napagdesisyon na ni Gary na languyin na ang lawa upang humanap ng pwedeng daanan. Ngunit nang makaalis ang lalaki ay bigla na lang gumalaw ang nasabing labi ng sinaunang kawal at makalipas ang ilang minuto nang makabalik si Gary ay wala na si Hazel. Makikita na dinala na pala ito ng grupo ng mga kasama nila na naging zombie sa nasabing altar. Habang tinatali siya ng mga ito ay sinubukan niya pang humingi ng tulong kay Annie na sa hindi malamang dahilan ay hindi naging zombie. Ngunit tinanggihan siya nitong tulungan dahil sa sobrang takot at mas pinili na lang nitong makibagay sa grupo ng zombie. Hindi nagtagal habang nakagapos ang buo niyang katawan ay lumabas na ang mga dambuhalang galamay. Nang magsimula na ang pag-aalay ay bigla na lang siyang nagkaroon ng isang panaginip kung saan kinukumbinsi siya ng nasabing halimaw na tulungan siya sa gagawin nitong pagsakop sa buong mundo. Sa kabutihang palad ay dumating na si Gary upang iligtas siya. Ngunit nang paalis na sila ay binatak si Gary ng nasabing halimaw pabalik sa altar kaya walang nagawa si Hazel kung hindi bumalik rin sa loob upang iligtas ito. Nang makabalik siya ay nakasagupan niya ang zombie na si Bill. Mabilis naman niya itong napabagsak nang nagawa niyang maputol ang mga paa nito. Sumunod naman ay si Ken pero dahil nag-aalinlangan siyang tapusin ito ay nagawa siya nitong maibuwal sa sahig. Nang ginamit niyang panghampas ang isang bungo sa likod nito ay makikita na bumalik na ito sa normal. Mabilis niya ring tinapos ang nilalang na nagkokontrol sa lalaki. Pero dahil sa pinsala na dinulot ng halimaw sa katawan niya ay naghabilin na lang ito at sinabing magagamit niya ang isang bomba na naiwan nila kanina laban sa mga nasabing halimaw. Ngunit bago makaalis ay muli na naman siyang nakuha ng zombie at dumating na rin ang nasabing sinaunang kawal.
Nang pupugutan na siya ng mga ito ng ulo ay ginamit niyang pansalag ang zombie at buong tapang niyang nilabanan ang nilalang hanggang sa makuha niya ang espada nito na kanyang pinangtapos sa halimaw. Nang makuha na niya ang nasabing bomba ay nakasalubong niya si Annie na kung saan ay muli na naman siyang tinridor nito matapos niyang magtiwala dito. Dinala siya ng mga ito kung saan naroon rin si Gary. Lumalabas na ibinigay na pala ni Annie ang kanyang sarili sa halimaw kaya pala hindi ito naging zombie tulad ng iba. Dahil na rin sa matindi nitong inggit kay Hazel ay muli na naman itong sinubukan na ialay ang dalawa sa nasabing dambuhalang halimaw. Nang lumitaw na muli ang mga galamay upang tuluyan na siya nitong tikman at tapusin ay tila natigilan silang lahat nang magbanta si Hazel na pasasabugin na niya ang buong lugar gamit ang nasabing nuclear bomb. Nang makita ng halimaw na maging si Annie ay tila gusto na rin siyang iwanan ay kinuha siya ng dambuhalang ito at nagmistulan siyang parang papel ng pinagpunit-punit ng halimaw ang katawan nito. Sa huli ay pinagpatuloy pa rin ni Hazel ang banta niya at nang pinindot na niya ang bomba ay lumikha ito ng sobrang laking pagsabog na tumapos sa lahat ng nilalang na nasa loob. Sa kabutihang palad ay nagawa agad nilang makapunta sa tubig bago pa sila matamaan ng pagsabog. Sa pagtatapos ay isang milagro na nakaligtas silang dalawa matapos ang kanilang pinagdaanan sa loob ng kuweba. Special shoutout nga pala kay Lara Tan from Butuan City, shoutout rin kay Bogard Kaingin, sa huli shoutout rin kay Grace Guerrero.